Mars Instant Bright, Part 34. Pigil ang paghinga ko nang maramdaman ko ang pagdikit ni Mr. Muller ng sentro niya sa aking likod. Damang-dama ko ang kanyang pagkalalaki, habang nakapatong ang kanyang baba sa aking balikat. Mula sa salamin, ay titig na titig sa akin ang mapupungay niyang mga mata. Pagkatapos kong hugasan ang mga kamay ko ay tumitig akong muli sa kanya. Uriel? Nautal kong sambit nang maramdaman ko ang mainit niyang palad na gumagapang mula sa aking balakang pababa sa aking hita. I want more, Christine. Bulong niya sa akin at halos manigas ang katawan ko nang tumamang mainit niyang hininga sa aking leeg. Your hands weren't enough to tame me. Dagdag niya at marahang inamoy ang leeg ko, dahilan para tuluyang manayo ang balahibo ko. Ramdam ko ang pagbara ng kung ano sa aking lalamunan, kisabay ng biglang paglakas at pagbilis ng tibok ng puso ko. Idagdag mo pa ang bumunting init na tila muling nasindihan ng pangaakit niya, at ngayon dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Nakatitig lang ako sa malaking salamin ng banyo. Kitang-kita ko kung paano kulungin ng dalawang braso niya ang aking maliit na katawan, kung gaano kalaki ang deprensya ng laki at tangkad ng katawan namin. Napalunok ako at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magpadala sa init at tawag ng laman. Ayaw kong isipin niya na ganoon ako kadaling babae, na konting kalabit lang ay bibigay na. Uriel, let me go of me. May inaong sambit ko bago ko maraang inalis ang palad niyang masuyang inahaplos na ang hita ko. Pinagbigyan na kita sa gusto mo. But what you're asking right now is too much. Dagdag ko bago tumalikod para harapin siya. Akmang kakabigin na sana niya ang bibig ko pero umiwas na ako. I said stop it. Mading sabi ko. Why? Tanong niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Nag-uumapaw pa rin sa init at pagnanasa ang kanyang mga mata. Why are you stopping me? Bulong niya at muling ninilapit ang mukha sa akin, pero iniharang ko ang palad niya. Dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pilit akong nangangapa ng mga salita pero wala akong maisip. Nablangko ako. Dahil, masuyo niyang tugon bago niya inabot ang kamay ko. Pagkatapos ay pinakita niya sa akin kung paano niya dilaan ang palad ko, papunta sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ko. Nakagat ko ang labi ko nang makaramdam ako ng kiliti mula roon. Tell me why you want me to stop. Pabulong niyang dagdag bago dinampuyan ng halik ang likod ng palad ko. Pagkatapos ay dahan-dahang naglandas ang mga halik niya pataas sa braso ko. Because I don't want to do it. Tugon ko. Pigil ang paghinga ko dahil sa kaliting dala ng mga halik na ginagawad niya sa aking braso. Really? Tumigil siya sa paghalik at muling tumitig sa akin. Sumilay sa mapupula niyang mga labi ang isang mapaglarong ngisi. But why does your body says otherwise? Dagdag niya bago siyang makbang palapit sa akin. Agad naman akong umatras, pero napako na ako sa kinatatayuan ko nang bumangga ang likod ko sa sink. Wala na akong mapupuntahan pa, kaya sinalubong ko na lang ang nakakalunod yung titig. If you really don't want to do it, then does your body feel so hot? Masuyong sabi niya bago niya pinatong ang palad sa aking kaliwang dibdib. Why does your chest pound so hard? Muli akong napalunok bago ko nilagay ang dalawang palad ko sa dibdib niya para sana'y tulak siya palayo. Pero hindi ko yung nagawa. Tinupok ng init sa kaloob-looban ko ang natitira kong lakas. Maging ang matuhod ko ay nanganganib na bumigay dahil sa temptasyong dala niya. You want to do it again, don't you? Mapaglaro siyang umisi sa akin bago siyang muling humakbang. Maranyang dinikit ang hubad na katawan sa akin. Do you want to feel it again? The heat, the pleasure. Mapang-akit niyang sambit bago siya dahan-dahang yumuko para ipagpantay ang mga mukha namin. Just say yes, and I'll give it to you. Bulog niya sabay dila sa aking panga, pataas sa aking tenga.
Nanigas ang katawan ko dahil hindi ko mapigilang mangilabot sa ginawa niya. Mas lalong sumidhi ang init na tumutupok sa kaloob-looban ko. Nanunuyo na ang lalamunan ko at lumalalim na ang aking paghinga. Napahawak na ako sa dulo ng lababo para suportahan ang lakas ko dahil anumang oras ay ramdam kong bibigay na ako. Ayoko mang aminin pero nakakapaghina ang presensya niya. Idagdag mo pa ang panunumbalik ng mga imahe ng maiinit naming tagpo. I'll take your silence, yes. Muli niyang bulong sa akin bago niya marang kinagat-kagat ang ibabang dulo ng aking tenga. Kasabay ng pagdantay ng mainit niyang mga palat sa aking magkabilang balakang. Napapikit ako at umuwang ang bibig ko nang masuyo niyang sipsipin ang dulo ng tenga ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napakapit ako sa balikat niya gamit ang aking isang kamay. Nang simulan niyang halikan ang aking leeg. Napatingala ako habang kagat-kagat ang labi ko. Nakakiliti. Nakakapag-init. Iyon ang mga sensasyong naramdaman ko sa ginagawa niyang pagpapaligaya sa akin. Sa sobrang pagkalunod ko sa sarap na hatid nun, ay hindi ko na napansin na naibaba na pala niya ang pajamas ko. Doon ko lang to na malaya nang maramdaman ko ang isang palad niya na humaplos na sa pagitan ng mga hita ko. Nakakiliti ang ginagawa niya. Nakakapanigas ng binti. Looks like someone excited. Mapaglaro niyang bulong bago niya hinawi ang suot kong panty para malaya niyang madama ang pagkababae ko. I don't think... Isang mahabang daing ang kumawala sa bibig ko nang maramdaman ko siya roon. Hindi na niya ako pinatapos magsalita at mabilis niyang inangkin ang mga labi ko. Nilunod niya ako sa mapupusok niyang mga halik. Tuloy nang bumagsak ang depensa ko at naging alila na naman ako ng sarap na hatid ng haplo sa talik niya. Maya-maya pa ay muling bumaba ang halik niya at ang leeg ko naman ang pinanggigilan niya. Pagkalantad na pagkalantad ng dibdib ko ay agad niya yung sinibasip. Napahiyaw pa ako sa pagkabigla. Sunod-sunod na daing ang kumawala sa labi ko. Napakapit ako sa ulo niya at hindi ko na napigilan ang sarili kong masabunutan siya at isubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Ramdam na ramdam ko ang panggigigil niya. Mariin akong napatingala at halos tumirik ang mga mata ko nang pagsabayin niyang paligayahin ang aking hinaharap. Para akong baliw kakahiyaw sa sarap. Hindi ko alam kung saan ko itutuon ang atensyon ko. Marahas na nagtataas baba ang balikat ko nang tantanan niya ako ron. Mabibigat at malalalim ang bawat paghinga ko para lang maibalik sa normal ang pagpasok ng hangin sa aking katawan. Ngumisi sa akin bago idinampi ang palad sa kasalanan ko. Are you excited? Are you that excited to feel me? Mabilis kong inawasan ang titig niya, lalo na nang tamaan ako ng hiya. Rinig ko pa ang mahina niyang tawa bago niya ako muling siilin ng halik. Ngunit saglit lang yon. Turn around, Christine. Bulong niya sa akin bago ako marahang ginabayan at tumalikod sa kanya. I want you to face the mirror and see your action. Habang inaangkin kita. Mapangkakit niyang bulong at pinaghiwalay na ang mga hita ko. Naramdaman ko na ang pagkatok niya sa aking pagkababae. Mainang daing ang aking pinakawalan nang unti-unti ko na siyang maramdaman. Punong-puno ang pakiramdam ko at marahan akong napakagat ng labi. I'll move now. Bulong niya sabay halik sa batok ko. At matapos lang ang ilang sandali, ay nagsimula na siyang gumalaw ng mabilis. Dahil sa braso niyang nasa leeg ko, ay hindi ko magawang ibaling sa ibang direksyon ang tingin ko. Kaya wala akong ibang choice, kundi tingnan ang malaswang refleksyon ko sa salamin. Kitang-kita ko rin kung paano tumitig sa akin ang mapupungay ng mga mata ni Mr. Muller. Habang inaangkin niya ako. Ayoko mang aminin, pero ang hot ng posisyon namin. Ilang sandali pa ay hindi ko na napigilan ang mapadaing. Malakas akong napapahiyaw.
Nang maramdaman kong may natamaan siyang parte sa loob ko, nasaglit na nagpabaliw sa akin. Halos mabaliw-baliw ako kakahiyaw at maglaway sa sarap. Nanginginig na ang mabinti ko sa tindi ng sensasyong dulot ng ginagawa niya. I don't think I can ever get enough of this. Bulong niya sa akin bago ko pinalaya mula sa yakap niya. Halos ilang minuto pa kami nagtagal sa ganung posisyon. Hanggang sa isang malakas na hiyaw ang namutawi sa bibig ko. Nang isang marahas na ulos ang ginawa niya. At kasunod nun ay ang pagkarating ko sa rurok. Damang-dama ko kung paano niya punuin ang kaloob-looban ko. At ilang sandali lang ay nabalot ng katahimikan ng banyo. At ang tanging maririnig lang ay ang mararahas at mabibilis na pagbunga namin ng hangin. Sa paglisan ng init sa aking sistema, ay hindi ko mapigilang mapaisip kung anong klaseng bukas ang sasalubong sa akin pagkatapos ng gabing to.